Mapapasanaol ka na lang sa kwento ng ating sinder ngayon na si Ma'am Lolita, 57 years old, from Tagaytay. Samahan niyo akong bigyan ng buhay at kasagutan ang mensahe niya at narito na po. Hello sir, have a nice day. I'm Lolita, 57 years old, from Tagaytay. Biyuda na ako sir, may isa po akong anak, lalaki, isang engineer po na nakabase sa US. Pero nandito po ako ngayon sa Pilipinas dahil ako po ang nag-aasikaso sa negosyo ng mister ko. Ano kaya ang ma-advise mo sa akin, sir? Mayroon po akong karelasyon ngayon, 31 years old, but he is already married. Last year, na-hire ko po siya bilang driver pero nahulog ang loob ko sa kanya dahil maasikaso kasi siya sa akin. At nagsama na po kami ngayon dito sa bahay ko. Tanggap naman ng anak ko, sir, yung sitwasyon ko. Hindi nga lang niya alam na may asawa na ang lalaking ito. Bago kasi pumanaw ang mister ko noon, nagbilin siya sa akin na pwede ako mag-asawa ulit pag wala na siya. At ito nga, nakita ko itong lalaking ito at humanga ako sa kabaitan niya at sobrang maasikaso pa sa akin. Kaya sa pinapakita niya sa akin, pinagawan ko siya ng bahay sa probinsya niya para na rin sa mag-ina niya at binayaran ko na rin ang school ng 3 anak niya hanggang college po yun. At pinatayuan ko din ng maliit na negosyo ang asawa niya sa probinsya. At kahit papano naman sir ay may konting pera naman ako. Alam ko sir na mali itong ginagawa ko dahil may asawa na siya. Pero sa edad kong ito, hindi na yata ako makakakita ng ganitong klaseng lalaki na para sa akin, perfect talaga siya. Hindi ko naman isipin na pinipirahan ako sa lalaking ito dahil kahit isang bisis hindi naman ito nanghihingi sa akin. Maliban sa binibigay ko sa kanya na sahod niya bilang driver ko noon. Lahat ng kabutihan na ginawa ko sa kanya ay kusang loob ko naman yung binibigay sa kanya at sa pamilya niya. Ang tanging hiling ko lang sa kanya ay makasama siya habang ako'y nabubuhay pa. Kung tutusin sir, ilang taon na lang ako sa mundong ito. Ang ikli lang ng buhay, kaya kahit mali man sa paningin ng iba, pinili ko pa rin ang maging masaya. I hope na makita mo itong mensahe ko. Napanood ko din yung advice mo patungkol sa biyudo at biyuda. Maraming salamat sir at mag-ingat po kayo palagi. At pakisend mo na sa akin ang GCash mo sir. Magbigay ako ng konting blessings para pambili nyo po ng kape. Okay, hello ma'am. Magandang araw po. Bago po tayo mag-umpisa ma'am, pasalamatan ko muna ang ating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre maraming salamat din po ma'am sa binigay niyo po sa akin na blessings. Hindi lang po kape ang nabili ko. Kung hindi, nakabili din po ako ng bigas at ulam. Maraming salamat po sa maagang pamasko ma'am. At sana marami pang blessings na darating sa inyo. Okay ma'am, umpisa natin dito sa sinabi mong nahulog ang loob mo sa lalaking ito dahil maasikaso siya, ayon yan sa mensahe mo. Salitang nahulog ang loob o mas malinaw na napamahal ka sa isang tao. Para sa akin walang mali dito ma'am. Ang salitang pagmamahal ay hindi ito tsamba. Ito ay kombinasyon ng katawan, utak at puso. Kusa lang itong gumagana, kaya minsan nagugulat ka na lang kung bakit bigla kang napamahal o nagkakagusto sa isang tao. At sabi mo ma'am, 31 years old itong lalaki at ika ay 57 years old na po. It doesn't matter, ika nga. Pero in fairness ma'am, sa picture mo po hindi halata sa inyo ang 57 years old. Ang sexy nyo po ma'am, sa bagay may kasabihan nga. Kaya hindi tumatanda ang mga mayayaman dahil maraming pera. Dito sa relasyon nyo ma'am, masasabi kong napamahal din sa iyo ang lalaking ito at naniniwala ako na totoo ang sinasabi mo ma'am na hindi ka pinipirahan lang sa lalaking ito. Kahit nga siguro ako, kung ipalagay na ako ang nasa katayuan ng lalaking ito, magkakagusto din po ako sa inyo. Habang tinitingnan ko nga ang mga picture nyo po, hanggang sa oras na ito, hindi pa ako makapaniwala na 57 years old na po pala kayo. At sinabi mo ma'am na alam mong mali ito. Dahil may asawa na talaga siya, ganun din naman po ang stand ko. Mali talaga ito dahil kahit baliktad-baliktarin natin, may asawa na talaga siya. Pero sa aking opinion ma'am, hindi ito ang pagkakamali na masasabi nating sobra. Kasi kung titimbangin natin sa totoong buhay natin dito sa lupa, hindi naman ito pagkakamali na pabor lang lahat sa iyo. Dahil malinaw sa sinasabi mo ma'am, nakagawa ka nga ng pagkakamali, nakagawa ka rin naman ng mabuti sa kanila. Kumbaga ito yung tinatawag na balanse. Napakaswerte pa nga ang lalaking ito kung tutusin dahil dumating ka sa buhay niya ma'am. Kaya ito ang magiging payo ko sa iyo ma'am, kailanman ang pagmamahal hindi ito isang pagkakamali. Ito'y isang utos ng puso, isang parte sa katawan na walang mata para makita niya kung ano ang status ng taong ito. Wala din siyang tainga para marinig niya ang mga sinasabi ng iba.
hugis puso lang siya, kusang tumitibok sa taong mamahalin niya. Kaya masasabi kong nagmahal ka lang, ma'am. Nakita ko naman na hindi mo naman pinipilit ang sarili mo. Sabi mo pa nga, maalaga sa iyo ang lalaking ito, kumbaga siya mismo ang nagkusa para mahalin mo siya. Wala namang batas na nagsasabi na bawal magmahal ulit ang biyuda. Kaya go lang, ma'am. Deserve nating lahat ang maging masaya habang tayo'y humihinga pa. Ito ay karapatan natin na hindi pwede ipagkait ni numan. Ikaw na nga ang may sabi, ma'am, maikli lang ang buhay natin. Kaya pahalagahan na ang oras. Huwag mong pansinin ang mga sasabihin ng iba kung alam mong masaya ka sa buhay mo at sa mga ginagawa mo. Okay lang yan, ma'am. Lahat naman tayo ay nagkakamali sa buhay. Buti ka pa nga kahit inamin mong nagkamali ka. Pero pagkakamali ito na ang daming taong natulungan. Ito naman ang totoong buhay talaga sa mundo natin. Balanse lang, nakagawa ng mali, nakagawa ng tama. At sa huli, ma'am, masasabi kong masaya ako para sa relasyon mo. Maraming salamat, ma'am, at paalam.